Being a parent is quite overwhelming, but when done right, it will bring joy and happiness in our lives. Here are some tips to help you enjoy parenting. First, there should be respect for family members. Learn to nurture ourselves and others. Be self-reliant, both temporal and emotional. Prepare ourselves physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually. Set goals as a family. Be flexible and learn to prioritize. Set time to play with our family. And most of all, load yourself lots of love in your heart. After all, your family or your love for your family will make things work despite of the challenges. Halina at magkwentuhan tayo kung paano ba magpalaki ng mga bata dito lamang sa Usapang Pantahanan kasama si Mommy Fem and Mommy Norlene. Magandang araw mga katahanan! Muli, andito naman po kami ni Mommy Fem para sa isang masayang usapan sa ating tahanan. Ako po si Mommy Norlene at nagagalak na makapagkwentuhan na naman tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin sa loob ng ating tahanan. Sa araw na ito, napakalapit sa puso natin ang ating tatalakinin. Usapang pambata na magpapabata sa ating lahat. Mommy Fem, magandang araw sa iyo. Ibalita mo nga sa amin ang magandang pag-uusapan natin sa araw na to. Siyempre, I'm very excited. Magandang araw po, Mommy Norlene, and of course, sa lahat po ng ating listeners. Actually, we are featuring families. Kung napansin nyo, no, we are featuring families since last week in response to the celebration of National Family Week na nalalapit this last week of September. So maraming mga activities na ginagawa ngayon ng iba't ibang organization, and this is very important because what matters now is family. Diba, Mami? Tayo sa pamilya ang magdadamayan sa hirap at ginhawa. Kaya kailangan nating patatagin pa ang ating family. Kaya nga po nabuo ang Usapang Pantahanan YouTube channel na nakikisa sa bawat pamilyang Pilipino. So, hindi ko na po patatagalin. Our guest family for this episode came from Bohol City. At sila walang iba, kundi ang Natural Family. Alright, family. Yan, consisting of Mommy Carlene. Hello, Mommy Carlene. Daddy Sig, yung kanyang asawa, at ang kanilang cute na dalawang anak na babae. Siyempre yung panganay nila na si Eunice at ang kanilang bunso na si Baby Tiffany. At alam niyo po ba na meron po silang inihanda para sa ating lahat? At very excited po ako at very proud po kami ni Mommy Norlene na makita po ninyo ang ginagawa ng Natural Family. So, pakinggan po natin sila. This is our family. Daddy, Mommy, Tiffany, and Ate Eunice. And we are the Natural Family. We will make pink lemonade and chocolate. Go to our garden. And we will get Cars. let's go. This is our garden. Over there. Campo. Malunggay. Is this ate? I don't know. Huh? Kamuti tops or
Okay. Or purple. Okay, that's color purple. Okay. Huh? Let's do that way. This is just sugar. Ow! And we will slice it. Ooh, that's so cool. I like it. Ooh, calamansi. Hi. Go, Lindsay, go. So pakinggan po natin sila. Maraming salamat sa Natural Family for taking time to show your garden at magandang halimbawa as a family, lalong-lalo na ang kahalagahan ng pagtuturo ng tamang pagkain para sa mga anak, lalo na mga maliliit pa ang anak. At syempre, yung kanyang magandang halimbawa na tinuruan po ninyo ang inyong mga anak na paano magluto. Diba yung paborito nating purple juice, kamote tops juice, at yung shakoy. Yan. At syempre, ang ganda-ganda naman ng halimbawa ninyo na tinuruan din nyo ang inyong anak na mag-garden. At ang pinaka-importante dito, yung huling mensahe nila, Mami Narlene, kung nakita nyo po sa huling banda ng video nila, meron po silang binanggit. Nabanggit nila na importante daw po. Yan. Importante daw po sa isang pamilya para maging successful. Kailangan daw po magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kailangan magdasal, magbago for the better, magpatawad, respeto, pagmamahal, at sipag, at syempre kailangan po ng family recreation. Yung bang sama-sama, family bonding, importante po yan. Ayan. So, alam niyo po ba, Mami Narlene, at of course, sa ating mga listeners, ito pong ating episode na ito ay napaka-timely po, lalong-lalo na po sa mga parents na nag-aalaga po ng kanilang maliliit na anak. Yan, at katulad ng mga pinakita ng Natural Family, yung kanilang mga examples on how they deal with their children, ay kapupulutan po natin ng aral. At dadagdagan po namin yan ni Mami Narlene. Alam niyo po ba na learning to deal with our children in different age groups, yung kaalaman na yan ay isang pundasyon na kailangan nating pag-aralan. Yan, habang lumalaki yung ating anak. At syempre sa mga nagtuturo po ng mga bata, importante din po ito. Kasi kailangan maintindihan nating mabuti kung ano nga ba ang characteristics ng mga bata per age group. Para ho, magabayan po natin sila. Na ng 2 years old, ano nga ba ang dapat tandaan ng ating mga mommies? Nako, Mami Fem, pag 2 years old ng bata, ito yung limit sabihin ng mga nanay. Bearable 2.
Ayun. Kasi ito yung edad na masaya at nakakapangamba rin. Mhm. Dahil dito, ang active na sila, nagtatatalon, lakad ng lakad, walang direction pa man din ang lakad niyan, kung sinong banggain, babanggain, di ba? Napakalikot talaga, no? They can also play and they can kick balls already. Yan, tapos nakakahawak na ng mga small toys. No? Yan nga lang, ito din yung edad na kailangan ang mga toys niya ay hindi pwedeng malunok o hindi pwedeng makain. Kasi napaka-curious and 2 years old. Mhm. At ito rin ang edad na hawak ng hawak at lahat ng butas sa bahay ay kakalikutin. Kaya mamis, ang mga saksakan natin dapat may cover. No? Alam niyo malingat lang talaga ang ating terrible 2. Naku, pag hindi nabubukulan, madadapa, o di ba? Kaya kailangan talagang ingat-ingat po tayo. At ito rin po yung edad na akala mo marunong na siya magbasa kasi when the babe or the child holds a book, ay akala mo very correct. Kahit baliktad yung libro, magsasalita, magkwento, no? Yan. Diba? At ito rin yung edad na kailangan, turuan mo rin siya mag-pray. Yung mga praise song, mga action song, gayang-gaya niya yan. Kaya yun sinasabi natin na we have to show to our children kung gusto rin natin silang bumait, kailangan pakita rin natin mabait tayo, and we always teach them how to pray, di ba? Lagi na sabihin, you pray to Papa Jesus, you pray to your angels, ayan. Masunurin ang edad na ito. Tapos, tayo syempre, mga mami, kailangan din natin silang kakalaruin, although they want to play alone. At minsan nga, ito yung mga edad na salita na salita, akala mo may kausap, na yan. So, kailangan din natin sila din babantayan. Okay. Tayong mga mami, syempre natutuwa tayo sa anak natin, cute-cute natin, ano? Pero kailangan din natin silang bigyan ng magandang music, yung mga play songs, tapos mga tuturuan na natin silang kausapin kasi ito yung mga bata rin ng edad na no nang no, kahit naman oo lang oo, pero no nang no. Pero minsan ang no nila is yes. Diba? So, kailangan din natin mag-provide ng opportunities na we talk to them. Kahit sabihin natin hindi natin sila maintindihan, dada lang yan, dada. Pero you have to talk to them. And when you show like nodding, they will also nod. No? Parang they feel that they understand what you're saying, no? And of course, itong mga edad na to, kailangan laging may hug. Kahit sabihin natin na pandemic, bawal ang hug, baby naman natin at saka sa bahay naman, we have always to show that we love them. Kasi when we hug them, they feel that they are secure, diba? And of course, let them also allow to be on their own. Minsan kasi ito yung mga edad na nadadapa, no? Pero huwag nyo agad-agad dadampunin. Para maramdaman din nila na pag sila'y nadadapa, they must also learn to stand. Kasi pag padapa, sasaloy nyo agad, mabe-baby masyado yung mga anak, no? They will not learn to stand on their own. Yan yung mga simple things. Kasi ako nung maliit pa yung mga anak ko, masakit bilang nanay, dadapang anak, natural yan. But, they have also to feel pain paminsan-minsan. Huwag lang naman syempre yung nabubukulan na laki-laki na, di ba? Yung konting likot-likot, di ba? And of course, we have also to take care yung ating bahay na iwas tayo sa matitigas na mga bagay-bagay. You know? And again, lagi natin sasabihin sa mga anak natin, I love you, my baby. I love you, my dear. The handsome boy, the beautiful girl. Because remember, our children are beautiful in the eyes of their mothers. Diba? O, tama ba ako, Mami Fem? Ay tama. Napakaganda, Mami, ng mga ibinahagi mo. Para bang fresh na fresh pa sa alaala mo, yung mga panahon na nag-aalaga ka ng inyong mga terrible twos. Yes. At talagang nakakatuwa talagang mag-alaga ng anak. No? Minsan lang kasi naiirita ang magulang dahil may Correct. kakulitan. Pero alam nyo, Mami, pagka nalaman po natin ng ganitong klaseng informasyon, hindi po tayo may inis sa kanila eh. Kasi part po yan ng growing up years nila. At tulad na lamang po ng mga 3 years old. Yan Ganun naman. din eh. Di ba, Mami Narlene, pag 3 years old, kung nagsimula sila ng kakulitan ng 2 years old, ay mas lalo na. Pag sila ay naging 3 years old. Kasi ito yung edad na gustong-gusto nilang maglakad at tumakbo. Sabi nga ito yung kakulitan, no, stage. Kung nagsimula ng 2, abay continuous po yan. At alam niyo po ba na madaldal ang bata sa ganitong stage? Kaya naman,
Ayan. At ito pa pala, Mami Narlene. Ito yung stage na kung saan sila ay medyo nakakaramdam lagi ng pagiging self-centered. Meaning, iniisip lang nila parati yung kanilang sarili at gusto mapag-isa. Mahirap para sa kanila ang mag-share ng mga toys at medyo madaling umiyak. Pero nawawala naman agad. At mas close siya sa mga family members dahil nagbibigay ito ng seguridad. Yan yung mga main characteristics ng 3 years old. Pero sila din po ay interesado sa pakikinig po pag may nagpe-pray at pag sila po ay tinuruan mag-pray, they will obey. At tinuruan natin sila, sino ba si Jesus Christ, sino si God, yun. Tatatak sa isip nila agad yan. So ano nga ba ang pwedeng gawin? Pwedeng gawin para naman ang ating mga 3 years old ay talagang ma-enjoy nila yung pagiging 3 years old nila together with you. At kayo din po, as mommies, daddies, at mga nangangalaga, ay ma-enjoy nyo po, maintindihan yung mabuti, at maging maganda ang pagsasama natin with our 3 years old. Katulad na lang po ng mga suggestions na ito. Kailangan gumamit daw po tayo ng mga activities na kasi nga kakulitan Meron jumping, skipping, walking, and bending. Mga simple art activities katulad ng pasting, molding clay, and coloring. At i-avoid po natin yung mga refined skills and coordination activities. Katulad ng tying or cutting kasi hindi pa masyadong develop ang kanilang fingers. Yan. And baka ma-frustrate kasi sila At syempre, kailangan ng pasensya. Kailangan pong magpasensya kasi po, pag may mga activities with our 3-year-old, marami pong kalat talaga yan. Pero okay lang yan, Mami. Yan po yung mga panahon na sila ay matututo. Isipin na lang natin na ito ay para matuto sila. We need to teach them mga simple, clear way. We use summaries and visual materials to reinforce ideas. Maganda na magtanungin natin sila para sila ay makapagsalita at malaman natin kung naiintindihan ba nila yung mga tinuturo natin sa ating mga 3-year-old. At alam niyo po, mga 3-year-old gustong-gusto nila yung maraming teaching methods, iba-iba. Kung nag-story ka na, di magso-songs ka naman. Tapos, meron ka mga finger plays, mga simple games. At para hindi naman sila masyadong mapagod, we need to alternate between quiet and lively activities. Yun. At since medyo ang isang 3-year-old ay mahirap para sa kanila yung mag-share, maganda na bigyan natin sila ng opportunities to play with others and encourage sharing, taking turns, and cooperating. Sa mga ganyan pong activities, madedevelop nila ang kanilang relationship with other children at with your child. And maganda rin po to frequently give the child opportunities to talk. Yan. Kaya nga minsan yung gadgets, wag muna natin i-introduce. Maganda po na face-to-face. So, nasa bahay lang naman tayo ngayon. Face-to-face and, talk to your children. Yan ang importante. At dagdagan ko na rin, Mami Narlene, ito po yung mga panahon na kailangan ma-build po yung confidence ng bata. Hanggat maaari, wag mo natin silang i-criticize na masasaktan sila. Emphasize that you love your love sa inyong 3-year-old and other family members. And help the child understand others' feelings and solve conflicts. Encourage the child to be self-sufficient. Yung kaninang binanggit mo, Mami Narlene, na paano nga yun? Yung pagdadapa? Sige, tingnan. Huwag masyado alalayan lang, pero tingnan natin. Paano ba sila kikilos on their own? At one way nga to help the child to be self-sufficient, katulad ng pinakita kanina, ng natural family na kung saan tinuruan nila ang kanilang maliliit na anak to garden, to cook, di ba?
Yun ang isang way, magandang way. And you can also teach them gospel, praying, and being kind, and loving. Yan. Yun ang mga tips namin sa mga 3 years old. How about kapag 4 na taon na hanggang 5 taon na ang isang bata, Mami Narlene? Okay, Mami Fem, alam mo ba, ng 4 to 5 years old ay pwede nang pumasok sa nursery. Yay! Nursery, yay! Pero dito pag pinapasok na sila sa nursery school, naandun yung hindi mo sila pwedeng iwanan. Kasi iiyak talaga yan to the max because they were used to having all the attention to themselves pag nandun sa bahay. No? So, ang purpose talaga ng nursery ay to establish their skills of relating with other people. To learn sharing, di ba? Kasi at itong edad na ito ay talagang very active. Now, kung meron silang makalaro, dinala mo sa nursery school, natuto siyang makipag-play, natuto siyang to understand that he or she is not alone in this world. There are many children like her or like him, no? Itong edad na ito, itong 4 to 5 years old, ay they really move quickly. Kaya minsan pag hinahatid mo sa school, nasa unahan na sila, nasa likuran ka pa. No? Mabuti kung yung lugar na pupuntahan mo ay walang mga sasakyan. Pero kung nasa highway ka at medyo busy street, kailangan mong hawakan ng maigi ang 4 and 5 years old. Dahil pipiglas yan. No? Kaya pag yung mga bata nga ina-aksidente, walang kasalanan ng bata dyan. Mami Fem, di ba may kasalanan ang mga nanay? Huh? Okay, Oo, totoo naman yan. Right. Ito yung edad din na they often test people's limits. Diba? Is boastful, especially about self and family. Ang mami ko, magaling magluto. Ang daddy ko, magaling, di ba? Talagang hero nilang mami at daddy. So you have to listen. Pagbigyan na ninyo, no? Huwag niyo ko comprehend. Kasi if you do that, they will cry. Because they really look the high on their parent. No? And they have more self-confidence. Okay? They have fears and feelings of insecurity. Kaya nga di ba minsan ang bata pag naiwanan sa palengke, biglang naiwanan mo lang saglit, umiiyak na, kasi nandun yung feeling na natatakot. No? Yung biglang mawala siya ng kakilala. Okay? And also this age kay becoming aware of right and wrong. So, pwede na silang turuan na mali yan, tama ito, yan. And of course, natural sa batang edad na yan na when they do something wrong, they blame other people. No? Talagang kasama sa mga bata yan. Wala kang magagawa dyan. Diba? Kasalanan niya, pero si kuya kasi, si ate kasi, di ba? Ganon. And they really love, of course, when you talk to them about Jesus, about prayers, gustong-gusto nila yan. No? And they keep on asking many things. Yung kwento ng sa Noah's Ark, naku, hindi ko maubusan ng tanong dyan. Lahat ng pangalan nila, memorya mo yan, di ba? And they are easily taught, no? Magbigyan mo talagang hindi nila makalimutan yan. Kaya bawal magsinungaling pag ang iyong kabatang kaharap ay 4 to 5 years old. They will never forget that. Okay? So parents, kayo naman po ay maging cooperative sa inyong mga anak. Kung kinagagalit, no? Remember, sila ay bata lang minsan at pag yan ay naglakihan na, hahanapin ninyo sana, makalit ka pang bata. No? So ngayon ay may bata sa inyo, make the most of it. Play with them, talk to them, no? Tell stories, teach them patience and kindness because they will bring that when they grow up. What you taught them, dadalhin yan sa pagtanda. So, kung ang anak ninyo ay marinig yung mga kapitbahay, ay, ang bait-bait ng anak ni ano, because you taught them the right thing. Pero pag narinig yung, naku, ang anak ni ganito, ganyan-ganyan, maaring may pagkakamali tayo sa ating pagpapalaki. Although, we cannot say na tama si Mami Fem sa pagpalaki sa anak niya, mali ako o tama ako, because we have our own way of teaching our children. No? And of course, if we want our children to grow up responsible, tulungan natin sila maging responsable din sa kanilang mga gawi or gawain or behavior, no? And teach them the importance of good choices, diba?
Minsan kasi may mga batang bili dito, bili doon, di ba? Okay, fine yan. Siyempre, bata yan eh. Pero sabihin mo, o sige anak, mabinili natin yan, hindi natin mabibili yung ganito. Kasi kailan isa lang, di ba? Hindi mo pwede sabihin, sige anak, bili natin yan, bibili natin doon. Because that child will feel na marami mong pera. Pero if you will tell them, we can only buy one because this is the only money that we have, they will understand that. And they will appreciate the value of money. Diba, Mami Fem? Yeah. Kaya yung mga anak ko, pag pinapasyal ko labas, sabi ko, walang magtuturo at mahirap magturo na magturo. Wala tayo. Yun Diba? lang. No? Pag nagturo talaga. Yun, Oo, Mami. kasi syempre bata. Oo, diba, bata. Okay. Maganda At syempre, itong bata ito, tsaka itong mga bata ito, parang yung sinasabing tabula rasa, di ba sa child development, wala pang naman ang mga mind yan, lagay ka lang ng lagay ng magagandang bagay. So para pag lumaki siya, yung magagandang bagay na ilagay mo, ayan, maalala niya. And of course, again, let us bring them closer to God. Kasi kailangan bata pa lang, prayerful ng mga anak natin. Because when they do that, paglaki niyan, mababait na bata yan. Because they will have fear. Tama ako, Mami Fem. Alam mo, parang babalikan ko yung mga anak ko na maliliit pa. Namimiss ko tuloy na babies sila. Oo nga, nakakamiss, di ba, Mami? Kaya nga sa apo na lang Mami. Mga apo natin. Oo, ako na nga lang. Oo. Ayan, ikaw naman ngayon, 6 years old na. Ay, tignan na nga natin. Palaki ng palaki. Tingnan natin ano naman ang kaibahan ng mga 6 to 8 years old. Ito naman, Mami, ang edad na mas aktibo na ngayon. Kasi they gain friends and they love to participate in activities. Kasi nasa school na nga sila Diba? And yun nga, dahil nasa school na sila, kailangan po na turuan po sila ng konkretong mga ways. Kasi nga po, meron silang improving memory, they are talkative and ask many questions, sa totoo lang. They like reading, writing, singing, hearing stories, and even pretending. Marunong na sila ng mga ganitong klaseng activities. At alam niyo po, dahil nga dumadami ang kanilang mga kaibigan, they're more interested in group activities and interacting with playmates. But still self-centered. So yun pa rin, ayaw din ng kritisismo. At alam niyo ba na ang mga ganitong bata, o mga ganyan, yung age group na yan, they also dislikes criticism. Kasi lang, Mami, kailangan na ang approach natin, pag merong mali sa ginawa nila, merong approach dyan na hindi ma-offend ang isang bata. Kailangan matutunan natin yan. Maaring sabihin natin, alam mo, maganda yung ginawa mo, pero sa tingin ko, mas maganda kung ganitong gagawin mo. Diba? Yung bang i-build natin yung confidence nila. Para naman yung bata ay may kumpiyansa pa rin sa kanyang sarili. Ayan. Yes. At ito rin yung edad na aware siya kung ano ang right and wrong. Kasi nga, lumalaki na siya at na-enjoy na rin po niya ang about gospel, yung pagpapractice ng ilang mga gospel principles, katulad na lamang po ng prayer. Pero kung meron pa tayong maidagdag na pwede nilang gawin, katulad ng pagbabayad ng tithes and offerings, kung meron man sa simbahan, mas maganda rin po yun. Yan. So yan yung mga characteristics ng 6 to 8 years old. At ano naman ang pwede natin gawin as mommies, daddies, o mga magulang at teacher? You use activities that require coordination and allow the child to use his or her energy. Kasi nga ito yung napaka-energetic talaga ng mga bata sa ganitong edad. Be patient with their clumsiness, ayan, unpleasant habits. Ayan. At syempre, we need to alternate quiet and active periods. And we need to praise their good behavior. Huwag naman yung sobrang praising. Yung tama lang po. Kasi baka masanay, no? And then you use games and stories, pictures, and problem-solving activities to encourage learning. So you use reading, writing, and role-playing. Help the child set realistic goals. Encourage the child to be more concerned about his or her own behavior
than that of others. Kumbaga sa tulungan natin yung mga anak natin ng gantong edad na huwag niya i-compare ang sarili niya sa ibang bata. Yan. Provide the child with appropriate heroes. Yan. Ano ba yan? Merong mga role models. Kailangan natin silang bigyan ng mga example ng mga role models na pwede nilang gayahin hanggang pagtanda. And provide opportunities for group interaction, cooperation, and sharing. Kasi nga, lumalaki na sila eh. And you help the child recognize and deal constructively with negative emotion. Alam mo, Mami Narlene, parang ito yung edad na talagang ang mother kailangan mapasensya na magpaliwanag. Kasi ito yung mga time na meron na nga talaga silang ine-exhibit ng mga negative emotions. Nagagalit ng matindi, gustong mang-away. Ganyan. Kasi may mga kalaro na sila eh. So, kailangan po talagang matutunan natin. At gagawa tayo ng another episode for that, Mami, on how we can deal constructively with children. Lalo na pagka may mga negative emotion. I think next week yung ating na yun. It's all about positive discipline. Okay? We need to also show our interest and enthusiasm. Pag may pinakita sa inyo yung anak nyo, wow! Sabihin, wow! Hindi yung parang dahil busy ka, hindi mo na inapansin yung anak mo. So, kailangan talaga i-recognize po natin yung efforts niya and accomplishments. At let the child enjoy humor. No? Yung makikipagbiruan ka. Teach him or her that others also make mistakes. Yan. At huwag natin kalilimutan na pwede natin silang turuan na umusbong pa ang kanilang pananampalataya sa Diyos by praying. And appreciate niya yung kanyang church membership, kung ano man po yung religion ninyo. And challenge the child to live the gospel. Diba? Share personal experiences, scriptures, and stories, and yung mga ibang activities na makakatulong para dun sa bata. How about 9 to 10 years old, Mami Narlene? Ano naman ang pwede nilang gawin? O ano nga ba yung mga characteristics nila? Sa 9 to 10 years old, naku, ito na pinakamasarap na edad ng bata, Mami Fem. Kasi, ito yung pwede na silang maasahan sa ating bahay, no? Yung mga small errands, pwede na sila yan. They can do errands at marami na ring behavior and challenges. At nakakatuwa, ngunit minsan tayo mga magulang ay nag-aala na rin. Kasi, marami na rin silang mga alam-alam na minsan hindi natin alam. So, yun ang ating concern bilang nanay, na itong mga bata ito ay magiging open sa atin, no? Kasi meron sasabi ditong behavior challenges, especially if she's not accepted by others. Minsan kasi kahit sabihin natin may isip-isip na, meron pa rin silang feel of insecurities. Na? Parang feeling nila hindi sila gusto. Alam mo naman mga bata ngayon, mas mabuti pa yung mga bata noon dahil madaling mo kausapin. Ngayon, naku, iba na, di ba? Okay. It's concerned about being fair and argues over fairness. No? Lagi silang dapat ganito, bakit sabi ng mami ko, bakit sabi niya nun, sabi ni teacher, di ba? Okay, it's better able to accept his or her own failures and mistakes and take responsibility for personal actions. Minsan, wag nating sasabihin sa mga anak natin na, kasi ikaw hindi ka nag-aral ganun-ganun, no, ba? Kaya ka hindi pumasa, kaya, di ba? Kasi kahit naman, talaga naman ang bata nag-aaral naman yan. Kaya lang talaga minsan, maaring sa oras na exam, na-distract siya. No? So, let us not take it against them kung halimbawa they did not live up to their expectation. Ang grades ay grades lang yan. Pero kung paano niya patataasin ang grades niya, doon niyo siya alalayan. No? Huwag niyo sasabihin, pag ganito, minsan kasi tayo mga magulang, bribe tayo sa kanila, di ba? Baka 100 ka lang, may ganito ka. That is wrong. Kasi ang gagawin niya, hindi na niya i-appreciate yung natuto niya. Kung nakalala, maka 100 siya because of the reward later. Okay? The child is also aware of right and wrong. Wants to do right, but sometimes rebels. Kasi minsan gagawa siya ng tama, pero parang mali yata ang ginawa ko, di ba? Ganun. Kasi ang mind pa ng mga batang yan ay hindi pa rin fixed. No? Medyo magulo-gulo pa rin yan. Tapos na-influence sila ng mga kaibigan, di ba?
Tapos, lalo na yung mga bata ngayon, bakit siya may magandang relo, ako wala? Bakit sila maraming pera, kami wala? Diba? So, taas sa ating mga parents how to explain that to our children. Okay. Sa 9 and 10 years old naman, ang karakteristik ng mga batang ito ay marami na rin silang mga concept and ideas. Minsan nga, feeling natin parang ang weird ng kanilang gusto, no? Pero they see something beautiful in mga abstract things. So, let us also appreciate. Then tanongin, alam mo nakikita mo dyan? No? Kahit minsan feeling mo, ano ba yung sasabi ng anak ko, encourage them. Kasi naandun ang, baka may artistic inclination siya na hindi mo lang nakikita, di ba? Ito yung edad na they are trying to show something. Minsan sasabihin, bata ko, wala naman kami sa ganun pamilya, ganyan. Pero alam naman ninyo, environment also can affect the artistic of your child. Ha? Tapos, napaka-social competitive niyan. Kaya wag niyong sasabihin, kasi ganito, kasi ganyan. No? Because you look at it as play, but that play is a serious thing to your children. Ha? Huwag natin kahit sabihin na patentero lang yan at talagang gusto niya siya manalo, nasa kanya yung eagerness to win. Hindi sabihin mo, naku, naglalaro ka lang, kaya pag-away ka pa, parang manalo. No. Sasabihin mo lang, ang strategy diyan anak, para manalo ganito. No? So, makikita niya na ang kanyang pagpanalo ay dapat pinag-iisipan din. Hindi lang yan for the sake of winning. Diba? Ganon. At ito rin yung edad na they rely on best friends. Minsan, they tell many things to their best friends, pero sa'yo hindi. So, kailangan ma-establish sa ating mga mami na best friend tayo ng anak natin. Kahit minsan, may crush ka na, gano'n. Kahit pabiro lang ba, para maging kampante siya sa'yo na magkwento. Diba? And of course, lalo na yung mga lalaki, they play roughly. Kaya mga daddies, kailangan you have time for your children, lalo na pag boys. No? Give them beautiful memories ng bata pa sila. Kasi itong mga beautiful memories na to, idadalhin nila and they can give that to their own children later. Yan. And again, always bring them to church. Di ba like ako sinasabi ko rin, Mami Fem, palagi na, let us all go to church together because by doing so, may implant sa kanilang mind na when they go to church together, the blessings of the Lord ay sa kanilang lahat mapupunta. Diba? And when they grow up and have their own families, ganun din ang i-instill nila sa mind ng kanilang mga anak. Yan. No? At isa pa po, wag po nating i-compare ang mga anak natin sa ibang bata, kahit sa ibang mga kapatid. Let us remember, lahat ng anak natin, iisang pinanggalingan, pero may kanya-kanyang katangian. No? So whatever their accomplishment, praise lang ninyo, at encourage them more. Kasi by doing so, nade-develop ang kanilang confidence. No? Wala naman kasing perfect na pagpapalaki ng anak eh. No? Pero kung tayo ay open sa kanila at we always pray also for our children, yan, na sila'y lumaking mababait na bata. Okay? Meron din ako iisip nga din, Mami Fem, na let us walk the talk. Ha? Kung tayo ay madasaling magulang, nakikita ng mga anak natin yan. Hindi sabihin, magdasal ka na dyan, tapos ikaw di ka man nagdadasal, sa cellphone ka lang, di ba? How will they pray na ikaw di ka man? Di ba? Gather the mga anak, alika na, it's rosary time, keep all your cell phones, and we will pray. Diba? Kasi pag nakikita nilang gano'n, na very important ang prayer sa inyong pamilya, dadalhin din nila yan hanggang sa kanilang pagtanda. Okay? Mami Fem, okay, mayroon ako rito sinulat kasi na if we want them to have the good morals and values, we parents should set as a good example. What they see in us and what we do, they will follow. O, di ba? Tama po, Mami Fem? Yes, talagang tayo pa rin po ang kanilang role model. Yes. Kung ano po yung nakikita nila sa atin, yun po yung gagayahin. At syempre, para sa akin po, parenting is a very fulfilling job. Ito po ay full of happiness. Kasi, kailangan lang po talaga ang mindset natin bilang mga magulang ay maging positibo lagi. At ito nga po kami ni Mami Narlene, tinuturo po natin ito sa inyong lahat. At sa amin din, kami rin, hindi kami exempted dito. Marami rin po kaming kailangang matutunan ni Mami Narlene.
para po maging masaya ang buhay natin bilang parents, di ba? Kasi very challenging po talaga siya. At tulad ng nabanggit po ni Mami Narlene, kailangan po nating magdasal, ipagdasal ang ating mga anak. Kasi hindi po natin to kaya kung tayo lang. Kailangan natin ng divine intervention o tulong mula sa Diyos. Kasi ibinigay po ng Diyos sa atin ang ating mga anak na pinagkatiwala po niya yan sa atin para maalagaan po natin sila and be the best person that they can be. Ayan. Yeah. So, Mami Narlene, thank you so much sa lahat ng mga binanggit mo. Ang dami kong natutunan from you today and I hope na all of our listeners also learn from us. At syempre, sa susunod na Sabado, parang ito ay may karugtong po ito. Dahil syempre, after knowing the characteristics of our children. So, pinutol muna natin ng 9 to 10 kasi ito yung mga critical stages ng pagpapalaki. At gagawa din tayo ng another episode naman ng paano magpalaki pag teenager na. Kumbaga, inahinay muna. No? Pero masaya naman magpalaki ng mga anak. Ngayon, sa susunod na Sabado, Mami Narlene, ano ba ang aabangan nila? Okay. Sa susunod, meron tayong positive discipline kasama si Mami Shoni. Okay? So ayan mga moms and daddies, meron na naman kayong guide kung paano alalayan ang mga anak natin. Pero isipin niyo din po na walang perfect parenting ha. Hindi kami perfect parents, meron din kami mga shortcomings as parents, but we also learn from our children. No? We also learn as our children grows. Itong aming na-share ay gabay lamang at kayo rin po ang makakaalam kung anong pamamaraan at ang style ng pag-aalaga at pag-aalalay sa inyong mga anak. Okay? So please like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel kung nagustuhan po ninyo ang aming naibahagi. Malaking tulong po ito sa amin upang patuloy kaming magbigay ng mga usaping kailangan natin sa ating tahanan. At bisitahin nyo rin po at like, share, and subscribe din po ang aking YouTube channel, Lalins Project, sa mga samut-saring kaalaman na maaring gawin sa loob ng bahay. Maraming salamat po at Mami Fem. Yes. I am happy to be with you again today. Ako din. And of course, to all our listeners, abangan niyo po ang aming next episode ni Mami Narlene. And goodbye for now and see you next week. Bye! Bye!